service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! May nga po Western Visayas, may nga po syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules nga edisyon kita, Mayo 11, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa laming uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, subong hapon diri sa Iloilo Science and Technology University, ongoing ang ginapatigayon nga earthquake drill. Impunto alas 2 sa sinilanggid, no? Saka siren ang napatian kag nag-amat-amat palanaog ang mga estudyante, manunudlo kag bisan diri no sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo, kami nga mga personnel ang nag-amat-amat man nga panaog. Kag ang aton lang man nga ginapanugyan no sa tagsaka earthquake drill nga masamigid naton maobserbahan nga ang iban sa mga partisipante nagayom-yuhom pa, nagahiri-hi pasang kadlaw, dapat i-avoid nyo gid na. Dapat ang earthquake drill magaserbi na nga pagpanghanda ninyo in kaso nga may linog nga matabo or linog nga magluntad. Kung nadumduman ninyo no sang nagligad lang ito 2 weeks ago or last week lang ganito no, sa nauyog kita sang linog nga ang epicenter ara sa Banwa sang Gimbal. Makusog-kusog man to, magnitude 4.8 base man sa PHIVOX. Kaya matamat naman nga nagpalanaog no, kagti basta gani nga may linog hindi gid maggamit sang elevator. Isa gid na sa dapat tagid nga paminsaron no. Kay kun makusog nga mga magnitude, mabudlayan gid kamo sa pag evacuate. Kag subong man mga kabyanan na Marso 11, isa na ka tuig no ang nakaligad. Malin sang dala sa The Hague si former President Rodrigo Duterte para tubangon ang pila ka mga kaso nga pasaka sa iya. Kag subong man Marso 11, pila na lang kaadlaw magasulod na kita sa Semana Santa. Kagti may mga amat-amat naman nga preparasyon, ti kada Biyernes may Via Crucis. Kagti ang mga tourist o kung mga pilgrim sites diri sa aton sa Western Visayas, amat-amat naman nga naga preparar sa Banwa sang Hordan
Makita naton nga ang mga personnel sang munisipyo sang Hordan matamat na nga tinluan no ang palibot sang Balaan Bukid na isa man sa ginapadulungan sang aton nga mga pilgrims, mga turista kada Biyernes Santo ang pagtaltal sa Balaan Bukid. Iti aside sa probinsya sang Guimaras, may iban pagid no nga mga pilgrim sites nga ginapadulungan kag amo maning best time para sa mga kauturan ta nga mag-relax, magpulo pahuway. Iti siyempre kaisama lang pila lang man ni kaadlaw sa isak tuig. Tatlog adlaw nga makapulo pahuway, 3 to 4 days. Pero di kung nag-duty ka Domingo, 3 lang kadlaw. Pagti subong no, amat-amat naman nga gina-implement sang pila ka mga ahensya sang gobyerno ang 4-day work week, compressed work week para sa iban. Nagsiling kita nga compressed work week. Ang ilang duty nga 9 hours o kung 8 hours and a half, madughangan ina sang 2 pagid ka oras. Iti subong pagid nga adlaw, nagsaka pagid ang presyo sang gatong. Ito 3 ini kaadlaw, subong nga semana, Martes, Merkules, kag Huwebes. Di kamusta ang sitwasyon sang aton nga mga motorista? Abi, basi pwede ka mo dira ka-comment sang inyong experiensya, abi? Anong mga conservation measures nga ginahimo ninyo? I-share nyo, abi, sa aton nga mga kauturan para nga makabulig ka mo. Pero viral, subong, no? Ang isa bala ka supervisor sang isa ka gasoline station na nag-explain bala sa kun nga nagasaka ang presyo sang fuel products. Pagti ang ginalantaw gid sang aton mga kauturan nga dapat makontrol gid sang gobyerno ining pagsaka sang presyo. Pero galing kung wala sang may nagasulod nga supply, ang tsansa gid sini magasaka lang ni nga magasaka ang supply sang petrolyo. Pagti way kita kabalo kun hasta sano ini. Kaya sa mga nabasa naton, ang Estados Unidos sige-sige ang opensiba nila kontra Iran. Kaupod nila ang Israel. Sa bahin naman sang Iran, wala sang plano nga magnegosyar. Iti may mga information gani nga ginpangtamna nato sang bomba bala ang pagkadto sa kundiin bala ang source sang oil sa pungsod Iran, ang Strait sang Hormuz. Muna ka isog man ang Iran. Iti ang iban sini magpila ka adlaw nga ginabomba kag ginatake. May ara na nga nagasulod sa pinsar nila nga manegosyar kita. Galing kay ti do ahigid sa plano. Muna nga madugay-dugay ini kun lantawon naton pagti ang epekto sini no sa aton nga ekonomiya. Subong fuel products ang nagsaka, may mga proposal na nga pasakaan ang plete. Isa pa gid na. Kaya pa sang bulsa. Labi na sa mga minimum wage earners naton. Kaya pa. Kagti ang mga fiber vessels bala kung nadumduman sang aton mga tagpalamati, may proposal nga naaprobahan na sang Maritime Industry Authority 6 sa mga fiber boats nga nagabiyahe Iloilo to Guimaras vice versa. Naaprobahan ang ila proposal nga magpasaka sang plete. 40 pesos from 30 pesos mahimo na ini nga 40 pesos. Pag gabi mahimo na nga 45 pesos. Galing nag-ayo or nag-request ang provincial government nga hindi anay pag-i-implement. Ina bangod ang gina-consider sang provincial government ang kadakuon sang saka sa plete. Paano na lang ang mga adlaw-adlaw nga nagabiyahe ng mga estudyante, ang mga mamugo naton. Wala to na dayon. Galing makaligad ang masobra 3 ka semana. Ari naman, may isa pagid ka problema muning krisis sa Middle East. Kagti subong,
may proposal kagti ang nakita naton sini nga ti istoryahan gid ini with the provincial government anay para nga mabalaan kung pilagid bala or pwede pa ayan nga mapanubo or alang-alang na gid hasta na lang gid niya sa kutob na lang gid diri dapat pasakaan na gid yang plete. Kasi pwede bisan 35 pesos na lang. Maayo pa bala yan, no? Kaya basin 35 pesos lang anay, amat-amat lang 35 pesos. Tapos after a month nga magsigi pati, that's the time siguro basi pwede pasakaan. Ang aton man lang ya, hindi lang bala pagulpihon ang aton nga mga commuters, mga biyahero na to. Pati pinsaran nyo lang bala kung magsaka 10 ka pesos ang plite kada adlaw. Tapos maglain pagid ang tsimpo, may saka pagid na. Pero ang na-observe naton subong dira sa Banwa sang Hordan, do ginakulang ang fiber units dira subong nga nagabiyahe. Do halin pa ni siyang nagligad nga semana, ang na-observe naton siguro mga isa na gid man kabulan nga kada Lunes terrible kadamo ang pasahero. Pero sa na-observe naton nga subong nga semana, halin Lunes hasta kaina, halos kada adlaw na ang pagginutok sang mga pasahero. Luyag naton nga hibaluon ang estado sang biyahihanay dira, no? Pagtinguan naton nga labuton ng alkalde sang Banwa sang Hordan kung ano ang rason nga amo sini ang nagakatabo kag anong mangin intervention sini sang local government unit sang Hordan. Jadi do tatlo na dira ka kooperatiba ang nagabiyahe. Pero nga ang kulang sa gihapon. Ano ang rason? Iti, may mga estudyante nagarereklamo na gani o mga nagatrabaho tag pila ka oras o kun minutos nga late sila sa trabaho. Iti, pag abot mo sa pantalan, automatic pagkuha mo sa ticket sakay ka dayon. Ang nagakatabo subong semana, ang na-observe naton, pag abot mo sa pantalan, mahulat ka pa sang fiber vessel kay nagapakadto pa lang. Ang pamangkot pila ka units ang nagabiyahe kag anong rason nga gamay ang fiber vessels. 20 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan na amat-amat na nga nagabiyahe ang mga athletes nga magapasakop sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet. Amugin niyang ginabantayan sa mga atleta nato, no? Pila ka bulan ini sila nagpreparar kiti ang kalabanan ni sa ila December, January tapos na ang ilang mga provincial meet, integrated meet, city meet. Nagpreparar sila sang pila ka bulan para nga magpasakop sa Wevraa kagti. Ano na ni, kumbaga isa na lang kalintang palarong pambansa na dayon. Diba? Muni ang ginalook forward sang aton nga mga atleta. Kagti nami sini kiti ang subong nga edisyon kay wala ang NIR, mas nagdamo pagid ang magakumpit. Mga kabyanan, mas sobra 7,000 nga delegasyon gikan sa nanuhay-tuhay nga Schools Division Office sa Rion 6 ginalauman nga mapadulong sa Pasig City para sa Wevraa Meet. Kuwang detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, report. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon, ginalauman no, nga malabot sa 7,000 ang magapadulong sa syudad sang Pasig para sa hiwaton naton nga Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Ginabugusan ini po sang opisyales kag technical working group members, mga athlete naton, mga coach, assistant coach, chaperons kag trainers gikan ini no sa 8 ka schools division office nga ma-participate sa regional meet. Lawagon na naton Paul no, or i-breakdown naton Paul ang 7,000. Sa SDO Aklan, 955 diri ang ilang delegation. Ang tike, pinakadako Paul, pinakamadamo, 1,047. Okay. Sa
Capiz 850, Guimaras 610. I think ang Guimaras Paul amo ini amay pinakagamay nga numero no nga delegation. Iloilo Province 980, Iloilo City 948, Pasig City 865, Cagroha City with 710. Paul, ang SDO Aklan nakaabot na sa Pasig last week pa lang. Although nga ti ang Grabe, aton grabe. nga ang aton Paul no nga opening ceremony sa March 17 pa, pero last week Paul ara na ya ang SDO Aklan, and minabatong kita Paul nga information ang SDO Guimaras Subong ara naman didto sa Pasig City. So pila na lang kaadlaw antes ang March 17 amat-amat na Paul nga nagakagto didto no ang aton man nga mga delegation. So gimpayag diri po kaina ni Dr. Leonerico Barredo, Chief Education Supervisor sang Education Support Services Division sang DepEd Western Visayas, ready na gid Paul ang aton nga 8 ka SDO sa siniman nga hiwaton nga regional meet. So ang opening ceremony once again hiwaton ini on March 17. Kag isa Paul no sa mga questions nga gin-raise man naton Paul dito no kaina sa press conference ti paano ini kiti mainit Paul mataas kung kaisa ang ma-record naton nga heat index nagalabot sa 40 no ang aton nga mga heat index. So paano ini Paul no or ano ang pag-aubrahon diri or mitigation measures sang aton man nga DepEd Western Visayas. Ari bala Paul, pamatian nato no ang pahayag diri ni Regional Director Cristito Eco sang DepEd Western Visayas. Of events. So events that are played outdoor are also conducted not earlier than 4 o'clock in the afternoon and also not later than 9 o'clock in the morning. So to ensure that our athletes are safe and we're able to avoid unnecessary occurrence of incidents that are triggered or possibly triggered by the high heat index. There you have it, Paul, no? Ang pahayag diri ni Regional Director Cristito Eco ang DepEd Western Visayas. So according sa iya, Paul, ang mga outdoor games naton, hampangon naton ini siya before 9 a.m. kag dapat kung sa hapon Paul after 4 p.m. So wala sang games nga matabo 10 a.m. to 3 p.m. ini nga Paul para nga ma-ensure nga ti hindi mainita ng aton kabataan kag syempre maproteksyonan man ang aton nga mga atleta. Yan, may pamangkot lang kita. Sa mga nagliligad, may nadumduman kita nga isa ka paglupok sang bulkan. Bulkan Kanlaon do December 2024 to no sang naglupok kag ang provincial meet sa Guimaras ginaheld to sa Nueva Valencia kag ti ano gito no may mga kabataan nga ti naapektuhan man ng sang abo sa to no nag kay sa hangin bala ang luig naton mahibaluan sa mga amo sini nga mga insidente no may mga emergency measures ba preparedness nga naplastar ang DepEd. Yes, correct na Paul. According no sa aton nga Department of Education, may ara ini sila mga emergency plans. Kung baga Paul, may ara ini sila gina-foresee nila ano ang mga posible nga mga kalamidad nga magluntad Paul no kag hambaga nino sang aton nga Department of Education kapila ini sila mag-meeting Paul para lang maplastar nila no ang mga posible nga matabo no during our hosting month sang Wivra Amit. In fact, Paul, isa dito no sa question ka inaamo ini ang mainit kiti before wala man naton Paul wala man naton no ginapangayo abi kung magtaas pagid ang heat index like mag 40 and above ano diri ang mga obrahon. So isa dito po sa present kaging pabati naton kaina no ang sa battery ni RD Cristito Eco nga ti wala sang outdoor games sa certain nga time naton para lang nga hindi mainitan kag isa diri po maduduman sa aton nga mga tagpalamati nagpagwa man si Presidente Marcos or Ferdinand Marcos Jr. sang mando nga dapat mag-conserve kita sang energy. So ginpapangkot man ina Paul ano diriya paano naton ma-ensure nga while we are conducting no sang sining man nga Wivra Amit masunod naton ang ini nga mando sang presidente. So according dito no sa aton nga DepEd Western Visayas may personnel Paul nga i-assign sa kada room or billeting schools kung sa diino sila ini ang ma-check nga kung magwa ang mga athletes naton mapatay ang mga suga, ang tubig, wala nagaandar kag para ma-ensure man no kag actually ang mga SDOs naton Paul may ara man ini sila nga kada plano
Antes sila yung magagdo dito sa Pasig, may ara na ni sila nga mga plan sa mga incident man nga magluntad. So preparado gid Paul ang aton nga mga SDO. Yan sa nadumduman na to, no? 9 years ago, nakapadulong kita sa probinsya ng Antique sa palarong pambansa to. May mga biliting areas. Yes. Ang isa pa gid sina may kumbaga may nagaluto na balangadaan sa ila sa Wevraa may anong sistema no sa kada SDO may maluto o paanong sistema yan. Yes, correct ina Paul. Kada SDO naton may ara an aside. Makita naton Paul no sa number of delegates nila may ara sa mga technical working groups, may mga chaperons, amo ini sila kag mga supporting staff Paul. Amo ini sila ya ang bahala nga mag-prepare sa pagkaon sang aton ya nga mga delegation. Although po nga ko pag abot ya sa palarong pambansa ti bilog na nga Western Visayas region na, pero for this one no regional meet, so kada SDO naton may mga assign. That's why Paul kada may ang aton no nga mga SDO antes ini sila magkadto sa assigned nila nga mga eskwelahan. Actually sila man ini Paul nagalibot, like for example kami diri sa isa ka SDO magkadto kami sa Pasig City, ginalantaw na nila Paul kung ang school nga inabala suwak sa ila. Sila man mismo ang naga-check, sila gahamba nga pwede mangita kita sang iban pagid nga area nga maka-accommodate sang amon nga kadakuon sang number of athletes napon o kon sa mga gamit namon. So sila ini siya Paul ang nagapili sang ilang nga billeting schools depende sa ilang nga kinahanglanon. Pero tiyang mga bulo big time dira nga mga athletes Correct. ya mangita na ya sang hotel ti pwede man na ya depende man na guro sa istoryahanay ninyo sa mga coaches ninyo ka mga manunudlo Yes. may ara gid nga mga kabataan nga ti may bulo bastante nga po Yes. mas gusto nila nga ang mga ginikanan gusto nila nga mas komportable Yes. ang ila kabataan. Yes, kag amo na gani Paul habang naton sa regional meet makita naton kung sino nga mga alkalde diri ni Paul no kung mga local officials ang grabe ang suporta kiti mabalaan mo na may ang mga uniform bastante, ang mga pagkaon bastante, ang mga support, ang mga snacks dira na naton makita. Pero sa aton Paul nga pag last year man no, or previous years man naton no nga pag monitor wala man nagapabaya ang aton no nga mga local government units, ang mga gobernador naton kag ang mga city mayor naton kag idugang lang naton Paul no grabe ang pasalamat kay ina no sang aton nga DepEd Western Visayas sa LGU pa. So you know Paul, hambang na this is the first time nga sila Paul mismo no sa technical working group ginggaan sang uniform nga sabat sang Pasig City pati ang pagkaon nila. So even ang mga billeting schools naton po gimpang dugangan ini sang mga toilets sang aton nga LGU pa. Sa hambagan nila Paul grabe ang pagbubo sang suporta sang Pasig City for this hosting lang no kiti kung balaan natin Paul ang Wevraa Amit is a school event, Department of Education, pero subong Paul no hand in hand ang aton nga SDO Pasig City kag ang LGU Pasig City for this hosting. Basi mag-amon yang pag-host sang Pasig basi sa mga masunod nga palarong pambansa na niyang target ni Mayor Palmares. Amo gina po kiti plano sang Pasig City no ang isa sa mga goal nila to be the sporting capital of Western Visayas. So madamo na Paul nga mga events. So ang National Jamboree naton dito ginhiwat kung no less than our president ang nagpadulong gid gani no sa sini nga Jamboree. So kumbaga Paul ang ini no nga regional hosting no kabalo na no ang ato nga LGU sa mga pasikot-sikot sa pag-abot sa mga dalagkuan nga hosting sang event. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa Department of Education Western Visayas para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Marian Grace Aranyata sa report no update sa Western Visayas Regional Athletic Association meet. More than 7,000 delegates ang ina-expect no nga magapasakop sa Wevraa meet. Nga ginapamangkot nato no kung nadumduman nyo ginapamangkot nato ng parte sa emergency preparedness, sa billeting, sa pagkaon. Kiti pinaka-importante gid dinhi sa mga dapat nga tagaan sang italupangod kay kung way naton ginapangayo, balan mong linog, hindi naton mapagtan kung saan na matabo ang paglupok sang bulkan. Or ano pa dira nga mga hazards. Importante nga preparado. Iti maproteksyonan naton ang mga atleta naton. Munang pinaka-importante man. Kag sa billeting,
do preparado naman ang Pasig City. Kag syempre pagkaon. Di karon malipong mga kabataan karon kung way sakto nga pagkaon, di ba? So kada SDO may mga budget naman ina. Iti may allowance man nga ginahatag. Amo nang gina-look forward sa mga athletes ang allowance nila. Kag ang chance bala nga ma-represent mo ang imo SDO sa Western Visayas Regional Athletic Association meet. Mga kabyanan, hindi tanan makakumpit sa regional meet. Muna tandaan nyo gid. Ang iban hasta lang gani district meet. Ang ibang gani way gid intra, di ba? Ariya mga kabataan ganiya hindi ni basta-basta ang inagyan nila district meet, municipal meet, integrated hasta sa makalabot sa regional meet. Hindi, sana siling ko na kaina, isa na lang kalintang palarong pambansa na dayon. Nagti sa palarong pambansa, dira na nagasulod ang mga opportunities para sa mga athletes natin. Ikaw mo na pinaka-best part gid ng isa ka atleta nga may ma-contact sa imo, may ma-offer sa imo, na diri ka eskwela. Libre. Diri ka eskwela sa amon, paeskwelahon ka namon, mangin part ka sang varsity team, mangin part ka sang swimming team. Nadumduman nyo ba lang mga na-interview naton ng mga Ilonggo swimmers bala? Mga taga San Beda. Grabe man ang opportunity sa ila. Eskwela sila dito. Isan nga ti libre, pero ti nagagulo gasto gamay sa mga allowances, mga kinahanglan. Pero ti ang maka-eskwela ka sang libre sa mga amuna nga mga eskwelahan. Ti naghampang ka pa sa sport nga imong palangga. Ti pila mo ka tuig nga gin tutukan. Ko na ina nga bagay. Kagti ining wevra palaagyan ini para sa mga atleta mag-shine sa ilang ginpili nga hampang. So best of luck gid sa tanan nga athletes. Western Visayas Regional Athletic Association meet. Balantayan nila ang mga magahampang sa athletics, sa mga team sports, ang basketball, volleyball, ang athletics kag swimming. Muni nga mga hampang ati madamo-damo gid nga gold ang pwede makuha sang isa lang ka atleta. Diri kalabanan may mga bimedaled athletes sa patag sang athletics, sa swimming. Pero ti sa team sport isa lang gid ang gold eh. Pero ti ang dungog mo bala na makuha kung magdaog ka sa team sport, champion ka sa basketball, football. Ti balantayan man dirang football kay ti grabe man nadang physical anay. Pero dapat sports lang. May futsal pa subong. Kung di kita magsala may 3x3 pa. Subong o wai pa no? Wai pa may 3x3 pa ina sa nga gina duso man. Pag ang chess may tatlo ina ka kategory no, standard, rapid, kag blitz. Sa standard, correct me if I'm wrong lang no, sa mga chess players dira 30 to 60 minutes ina. Tapos ang rapid 10 to 15 minutes. Kag ang blitz 3 to 5 minutes. May oras ina eh. So, dira mabatakos man ang abilidad sa mga kabataan. May weightlifting pagid. Sino dira mabulos kay Heidelin Diaz? Speaking of Heidelin Diaz, kung nadumduman sa aton nga mga tagpalamati, may lifetime free fuel ni siya sa isa ka kompanya, no? Petroleum company. Ang Phoenix to bala, no? Grabe, no? Basi kasik-asikan kita ni Heidelin sa sa mga motorista dira, no? Lifetime.
Bagaya ang kalabanan sa ato nagapaminsar pa kung paano magtipid yati si Heidelin yati. Ni deserve niya na. Sa pila ka tuig ba naman nga sakripisyo niya? Pila ka tuig nga hakwat niya sang Pilipinas. Literal gid nga hakwat kay nga kung makita ang mga videos niya, halin sang nag-join siya sang 2008, 2012, 2016. Grabe ang pagbitbit niya sang Pilipinas sa bilog nga kalibutan. Sa mga kauturan na ito, no, gina-encourage ginamon kamo sa Wevra Amit. Kung may mga kabataan kamo dira, no, nga nagdalaog sa ginpili nila nga hampang sa sport nga ginapasakupan nila, pwede nyo man ma-message, no, sa page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Para nga ti mapahibalo man nato, no, sa kadaman ang ilan na accomplish ti bugal gid na sang inyo lugar kung magdaog ang inyong kabataan sa Wevra Amit. Iti makapilaman ka beses, no, may mga gina-feature kita diri, mga nagdalaog, ang iban subong successful naman, no, sa ginpili nila nga hampang. Kunti mag-serbi man sila nga inspirasyon sa mga aspiring athletes. So muna, no, gina-encourage ginamon kamo, pwede gid kamo ka private message sa page ng Radyo Pilipinas Iloilo. Kung ano man nga category na or ano nga sport, pwede nyo gid na, no, ma-send sa messenger. 39 minutos magkaligad sa takna alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño.
Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. 50 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, sa iban pa naton nga balita, ang kabudlay sa mga estudyante sa ginakabig last mile schools muna nga sa mga malayo balang nga lugar, tion na para nga matagaan sang solusyon. Ini ang gintagaan tulupangod ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo sa iyang pagpahayag sang suporta sa Senate Bill 1937 nga nagatuyo nga pabaskugon ang suporta sa mga public school sa mga malayo nga lugar o kung amo niyang geographically isolated and disadvantaged areas. Iti suno sa iya upang inino sa pagdulong sang kalidad nga edukasyon
Kagti isa man ini sa problema panghangkat sa ikaayong lawas kag safety sa mga estudyante ang tuman kalayo kag kakulangan sang mga pasilidad. Nakasubo man sini no ngati masobra 1 ka milyon nga mga estudyante pa ang nagaantos para sulod sa nakabig last mile schools. Muni ba lang mga eskwelahan bilang nga piso palangit nga muni kalayo nga eskwelahan. Tigin pasalamatan niya man no ang mga manunudlo kuti wise ang untat sa pagsakripisyo madulong lang ang kalidad ng edukasyon, may matun-an ang mga kabataan. Kung nadumduman sa ngaton nga mga tagpalamati, mga manunudlo gani sa Vanuatu sang Leon sa nabukid nga bahin, sila ang nagadulong sang module sa mga kabataan. Muna ka budlay ang ginaagyan sa mga estudyante kag mga kabataan. Iti nagapati ang opisyal nga ang paghatag sang basic utilities. Dapat mahatag man ini no sa mga eskwelahan ang isang kuryente kag matinlo nga pasilidad. Kagti pinaagi sini mas masanag ang future sang mga estudyante. 53 minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio engineer Roy Louis Kaipang, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.